Isang 21 anyos na dalaga ang naging sentro ng sinamahan naming rescue operation. Hinihinala kasing may sakit na ito ngayon sa pag-iisip at nanganganib na makasakit o di kaya'y tumalon sa isang creek sa kanilang lugar. Kaya't bago pa man mapahamak ang dalagang ito, ay kumilos na po ang otoridad sa panawagan ng sarili nitong ina para masagip ang kanyang anak. Dito sa maingay at mataong bahagi ng Aurora Boulevard, aming nakilala ang babaeng ito na si Aling Hermines Godinez. Pagtitinda ng sigarilyo at dyaryo dito sa may panulukan ng Cambridge at Aurora ang hanap buhay niya. Pero bakit nga ba interesado ang XXX kay Aling Hermines? Lumapit kasi sa aming programa ang Ale para isang guni ang kanyang problema. Sinimula ni Aling Hermines ang kanyang kwento nang minsang magsama raw sila ng kanyang live-in partner noon na tinukoy niya sa pangalang Eddie Bert. Nagkakilala kami yan sa may barangay Tanod kasi yan eh. Yun, kantsaw-kantsawan. Hanggang ako ang dumadalaw sa kanila. Parang ako pa nga nanligaw doon eh. Piniyayaan daw sila ng dalawang supling, isang panganay na babae at bunsong lalaki. Pero di naglaoy, nagkahiwalay rin daw silang dalawa. Wala naman sahod ang barangay. Puro posing lang, parang nag-aaway kami. Sabi ko, hindi tayo mabubuhay sa ganyan lang. Puro posing ka lang. Ano yan? Puro batuta lang yung daladala mo. Sinaktan ako eh, kaya umalis ako eh. Sa paglayas raw na iyon ni Aling Hermines, ay di niya nadala ang kanyang mga anak. Gayunpaman, nagsikap pa rin daw itong ginang na kunin ang mga ito sa poder ng kanilang ama. Subalit, naisipan ko, kunin ko yung bunso ko. Kasi nakikita ko, hindi naman niya kaya pakainin yun eh. Hindi ko magawa itakas siya nun kasi malaking babae, mataba, hindi ko mapitpit. Sa puntong iyon ng aming panayam, di na napigilang umiyak ni Aling Hermines nang madako na ang usapan sa hirap na kanyang pinagdaanan nang mahiwalay siya sa panganay na anak niyang si Annalisa na 4 na taong gulang pa lamang noon. Pinagbawalan daw kasi siya noong dalawin ito sa kanilang bahay. Para akong dumaan sa butas ng karayom na walang tumulong sa akin. Hindi nila ako pinapansin. Pag dumadalaw ako, puro banta. Pero sa kabila raw nito, nakagawa pa rin daw siya ng paraan para makita at mabisita ang kanyang anak. Minsay dinadalaw raw niya sa eskwelahan ng anak mula noong grade 1 ito hanggang mag-high school. Kumustahan lang, basta sagot lang niya sa akin. Hindi ka pwede magtagal dito, baka patayin ka ni Eddie Boy. Taong 2007, tandang-tanda pa ni Aling Hermines noong huli niyang makita ang kanyang anak na si Annalisa. Dinalaw pa raw siya nito sa kanyang pwesto sa Aurora Boulevard. Normal naman. Pag binibigyan kong pera, kinukuha. Binibigyan ko ng burger, kinakain naman niya. Okay naman siya, kausap. Hindi naman siya, Basta tumatawa. Bababay pa siya pag umaalis sa akin. Pero lumipas raw ang 2 taon, Mayo 2009, nang magpa siyang bisitahin ni Aling Hermines at ng bunsong anak na si Eric, si Annalisa sa kanilang bahay. Doon na raw niya simulang napansin na may kakaiba sa ikinikilos ng dalaga. Marami siyang mga alagang pusa. Pag kinakawasan mo siya, parang isip bata yung gano'n. Hinala ni Aling Hermines ay baka raw nagkaroon ng diferensya sa pag-iisip ang dalaga. Dahil nung makita raw sila nito, ay nagtangka itong tumalon sa creek na nasa likod ng kanilang bahay. Buti daw nahawakan ng anak kong panganay. Ito yung parang tubo ng gripo na kulay blue. Doon daw siya nakakapit, hinawakan siya ng anak ko. Pero narinig ko lang, sabi niya, alis na, alis na. Tinanong namin ang nag-aalalang ginang kung ano kayang posibleng dahilan kung bakit nagkaganoon ang kanyang anak na si Annalisa.
Ni kurot, di ko pa yan napapalo. Mga anak ko, hindi ko pinapalo yan. Siguro, tinakot nila. Sa side nila yun, hindi sa amin. Tinatakot siguro nila. Sabi ko, tinani, ba't nagkaganyan na yan? Ayaw nang bumaba. Sabi niya, mga apo ko nga, hinihipo pa nga niya dati, nilalaro pa ito. Yun ang sabi ng kapitbahay. Tapos, sabi ko, bakit ganun? Ayaw na raw maligo, ayaw na raw isang bis lang daw kumakain sa isang araw. Wala na raw hapunan sa gabi, yan ang sabi. Sabi ko, paano yun? Mabuang ka nga dyan. Kaya't panalangin raw ng inang si Aling Hermines ay makuha at maalagaan na niya ang tila may sakit na anak. Nag-alala ko habang palaki na siya. Sabi ko, sayang anak ko, maganda yun baka balang araw ba gagawan siya ng masama o ano. Yun. Kasi habang lumalaki ang bata, umaano ang taon, umaangat yan tumataas. Yun, gabi-gabi, iniisip ko siya na sana pagdating ng araw, makuha ko man lang siya. Miyerkules, Mayo 13, muling binisita ni Eric ang kanyang kapatid. Pero sa pagkakataong ito, kinargahan na namin siya ng spy camera para makuna ng video ang tunay na kalagayan ni Annalisa. Pinagdala namin siya ng pagkain para sa kanyang kapatid. Pero pagpasok nito sa loob, hindi kinain ni Annalisa ang pagkain kanyang dala. Sa halip, ipinakain niya ito sa kanyang mga alagang pusa. Ang masama pa, muli itong nagtangkang tumalon sa creek at pinapalayas ang kanyang kapatid. Magpakaganyan ka. Ka nagtatago.